Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Hindi pa nga nag-iisang buwan ng ating off-season at napakadami ng pasabog na nangyayari. Ang former number 3 pick and Rookie of the Year winner LaMelo Ball kasama si Josh Green ay na-trade na patungo sa Minnesota Timberwolves kapalit si Naz Reid, isang 2033 unprotected first round pick, tatlong first round pick swap sa taong 2028, 2029 at 2030 at tatlong second round pick pa sa mga taong 2029, 2032 at 2033. So ayun nga po mga kaibigan, ganun nga kadami ang binitawan ng Timberwolves upang makuha si LaMelo Ball sa Charlotte Hornets. Ganun din nga nila kagusto na ipare sila ni Anthony Edwards. Ang dating nag-aagawan sa Rookie of the Year award ay ngayon magkakampi na. Ang Minnesota Timberwolves ay matagal na naghahanap ng kanilang franchise point guard considering na tumatanda na din nga si Mike Conley. Ngayon ay tiyak na nga na magiging kaabang-abang ang duo ni LaMelo Ball at Anthony Edwards. Bagamat hindi pa nakakaabot sa playoffs si LaMelo sa kanyang madaming taon sa NBA, siya nga ay nag-a-average ng higit pa sa 20 points and 7 assists per game sa huling 5 taon niya sa liga. Ang tanging problema nga kay LaMelo ay ang kanyang pagiging lapitin ng mga injuries o pagiging injury prone. Dahil tuwing healthy nga siya at nakukuha na niya ang kanyang rhythm ay napakadali niyang ginagawa ang 25 points, 8 rebounds and 8 assists per game na average. Easily ay kaya niya nga magtala ng mga MVP numbers. Yun nga ay sa losing team noon na tulad ng Charlotte Hornets. Sa ngayon, ang biggest concern lang nga sa Timberwolves ay ang kanilang frontcourt. Binitawan nila si Julius Randle at ngayon naman ay trinade nila si Naz Reid, kaya naman wala silang matinong power forward sa ngayon. Ang starting 5 nga nila ay may kulang pa. Andyan na nga si LaMelo Ball, Anthony Edwards, Jaden McDaniels at Rudy Gobert. May bakante nga sila sa power forward spot, kaya naman hindi na nakapagtataka kung hindi pa tapos na gumawa ng galaw ang team na ito at ngayon ay gagawa pa sila ng aksyon sa free agency para sa bakanting starting power forward position. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Tyler Hero naman mga kaibigan matapos na maging centerpiece ng Giannis Antetokounmpo trade, siya ngayon ay may chance ang maglaro para sa kanyang home state na Wisconsin. Lumaki nga siya mga kaibigan sa syudad ng Milwaukee. Kumbaga homecoming nga ito kay Tyler Hero. Payag nga ng sharpshooter ay na-picture din naman niya na at some point sa kanyang career ay nais niyang makapaglaro para sa Milwaukee Bucks. Ganun pa man sa ngayon nga ay hindi pa tiyak kung tatagal pa ba siya sa team na ito o kaya naman magiging stopover niya lamang ito. Sa ngayon nga interesado talaga ang Bucks sa complete rebuild at si Hero nga ay medyo tumatanda na din. Pa 27 years old na nga siya at ang nais ng Bucks sa ngayon ay mga below 24 years old ang kanilang player at sasamahan ito ng mga naipon nilang draft picks mula sa pag-trade ng kanilang mga star. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?